Yes, maaari pong ma-depress ang mga Kristiyano. Actually, mag-research lang po kayo sa Google. Sa Google, lagay niyo po mga famous Christians, preachers, pastors who experience depression. Ang dami pong lalabas dyan. Isa po doon si Charles Spurgeon. Ito, idol po to ni Papa. Isa sa mga lagi niya ginagamit illustration, no? Si Charles Spurgeon po ay tinawag na Prince of Preachers. Nung panahon niya po, isa sa mga pinakasikat na preacher. Siya po ay lumaki sa tahanang Kristiyano. At the age of 15, tumanggap siya sa Panginoon. And guess what? 17 years old, nagpipreach na po siya. Grabe, di ba? So yun po, sabi po dumating sa panahon ng buhay niya na isang preaching niya, 23,000 na tao ang nakikinig sa kanya. Grabe, di ba? In demand po siya. At bago po siya kunin ng Panginoon, sabi po sa pag-aaral, sa autobiography niya, nasa 10 million na tao ang na-preach niya. Grabe, bigatin. Pero kung i-research nyo rin po, si Charles Spurgeon po nag-suffer ng matagal na depression. Sabi niya po sa isa sa kanyang mga akda, sige dear, I have suffered many times from severe sickness and frightful mental depression. Alam niyo, sabi pa nga po ng asawa niya, si Susana, Susana, kala mo friend ko, no? Sabi po ni Susana Spurgeon, sobrang violent daw po and deep nung suffering ng kanyang asawa na akala niya po hindi na magpipreach ever. So imagine, napakadakilang tao po nito pero nakaranas ng depression. Sa Bible, may mga na-depress din po. Bagamat sa Bible, wala naman po talagang masyadong maraming term na sinabi diagnosed with depression ito. Pero kunin po natin yung mga symptoms ng depression na naranasan nila. Una po, tignan natin si Jonah. Yan. Isang propeta ng Panginoon. Alam niyo pong story niya, di ba? Pinapunta siya sa Nineveh, ayan, para mangaral ng salita ng Panginoon. Sumuway siya, nilamon siya ng isda, yan, etc. So in short, siya po yung propeta ginamit ni Lord para kumilala ang Nineveh o Nineveh. Pero siya po ay na-depress. Tignan niyo po yung kanyang statement po dito. Oh. Sabi ni Jonah, mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Propeta po yan, ha. Next po natin, ito, kilala po natin. Lords to ng iba. Si David. Yan. Saan po kilala si David? Kay Goliath. Yan. Ay. So, di ba po pinatay niya si Goliath at isa siya sa mga pinakadakilang hari ng Israel. Pero siya po mismo ay nakaranas. Kung mababasa niyo po yung mga Book of Psalms, ang dami doon, mararamdaman mo ay depressed tong si David. Ilan po dito ay sabi sa awit 69:29, nasasaktan ako at nagdurusa. Sabi niya pa po, gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot ng puso ko. Sabi niya pa po, sapagkat ako'y dukha at mapagkailangan at ang aking puso ay nasaktan sa loob ko. Imagine, si King David po ay tinawag na man after God's own heart. Tama po. Pero yung heart niya po naka-experience ng malalim na kalungkutan. Next po natin, ito sikat din, si Job. Sabi pa lang sa Job 1 verse 1, siya ay matuwid na tao. Pero isang araw, ano pong nangyari? Hinayaan ng Diyos. Pinayagan si Satan, kinuha ang kanyang pamilya, kinuha ang kanyang yaman, nagkasakit siya, iniwas siya ng kanyang asawa. Di ba po? Kaya po, hindi tayo magtataka. Siguro sa Bible, isa to sa may mga may karapatang ma-depress. Ano po? Yan, dahil nawala po sa kanya ang lahat. Kaya ang sabi niya po dito, tignan po natin, hindi na sana ako pinanganak pa. O kaya, bago ako sinilang, ako sana'y namatay na. Grabe. Next po natin si Moses. Kung hindi ito ang pinakadakilang propeta, isa sa mga top prophets to, no po. Ang dami niyang ginawang himala. Sabi po sa pag-aaral, nasa 42 miracles po ang nagawa niya nung panahon niya po sa biyaya ng Panginoon. Pero siya rin po ay na-depressed, lalo na po nung nagsastruggle na siya sa pagilid sa Israel. Pagod na siya. Ang sabi niya po sa Bilang 11:15, kung ganito lang din naman ang gagawin niyo sa akin, Panginoon, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon kesa maghirap ng matagal. Grabe, di ba? Next po natin, ito, hindi magpapatalo, si Elijah, come on. Yan. Isa sa mga pinakadakilang propeta ng Diyos. Sabi nga nila, nasa top 2 daw po ito, no? Moses and Elijah. Kaya kung maalala niyo po sa Transfiguration, si Jesus Christ, no? Okay, kalmahan ko lang. Tatarot na po ako sa oras. Okay. Pero yon, si Moses po at saka si Elijah, ayan, nag-appear siya kay Jesus Christ sa New Testament times at sa Revelations, sa hinaharap bago bumalik si Lord, di ba po, yan, sila po ay mag-a-appear uli. So special sila. Pero kahit gano'n sila ka-special kay Lord, ito nga po sinabi niya lang na wag umulan
hindi umulan. Hanggat din sinasabi umulan, 3.5 years hindi umulan. Dahil sinabi niyang hindi uulan. Bumuhay ng patay. Tapos hinamon yung mga nasa 400 na paring sumasamba kay Baal. Hinamon niyang sunugin yung mga offering. Tapos ang usapan, sige, tingnan natin kung kaninong Diyos ba ang totoo, yung Diyos mo o yung Diyos kong si Yahweh. Kailangan may bumabang apoy mula sa langit at susunugin yung offering. Sabi po sa kwento, di ba, sa 1st and 2nd Kings po, talagang nagkasasayaw, nagkasasamba kay Baal yung mga pari, naglalaslas pa ng mga sarili nila, pero walang bumabang apoy. Pero siya, ginawa niya, pinabasahan niya pa yung offering, tapos nanalangin siya kay Lord, boom, bumagsak ang apoy. Grabing miracle, di ba po? Pero pagkatas ng moment na to, tinakot lang siya nung reyna ng panahon na yon. Tumiklop si Elijah at sabi niya, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako hirap na. Mabuti pong mamatay na ako. Grabe, di ba? So maintindihan po natin, kahit mga Kristiyano, matanda, bata, may ngipin o wala. Lahat po ng Kristiyano ay maaaring ma-depress. Dito po natin marirealize na ganun talaga eh. Kahit Kristiyano tayo, tao pa rin tayo. Tama? At habang tao tayo, nabubuhay tayo sa katawang hindi perpekto. May isip na hindi perpekto. May pusong hindi perpekto. Mga kasama, hindi perpekto. Huwag niyo naman po sabihin feeling perpekto, no? Pero mga kasama, hindi perpekto. Yung mundo, hindi perpekto. Banggulo nga, bang sakit nga, bandilim nga. Therefore, kahit po gaano kalalim ang Kristiyano, maaari po siyang makaranas ng depression.